Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon. Bagamat nagkaroon lang po tayo ng konting aberya sa live po natin ngayong gabi kasi nagtungko lang ng konti yung cellphone. Pero po rin yung Panginoon kasi dito tayo ngayon nagpapatuloy tayo sa gawain. Amen. Praise the Lord. At sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan natin ngayon na nakasubaybay sa live stream neto, manatili lang po tayo mga kapatid at antayin din po natin yung iba pa natin mga kaibigan. Amen. Na para naman po sila din ay makapakinig din ng magandang mensahe ng ating Panginoon na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang hinahanap ko sa buhay ko nito, pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa iyo, sagal sa karanang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon at may bisita tayo si Sister Joanne. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon sa oras na to mga kapatid at gayon din sa mga patuloy na sumusubaybay sa page ng Apostolic Servant at sa TikTok account, TikTok page din po natin, Apostolic Servant, Instagram, Apostolic Servant, gayon din sa page ng One Way Jesus Church na ayun, iisa lang po yun. Amen. At sa lahat po natin na mga kapatid, sa mga nakasubaybay ngayon sa live stream na to, sa pag-aaral na naman po natin ng salita ng Amen. Sa lahat po ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin dito sa Apostolic Servant na mga kapatid, kaibigan, pwede po tayo magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan din po ng pag-share natin ng live stream na to sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa gayon is hindi lang po tayo, amen, yung mabusog ng salita ng Diyos, yung hindi lang po tayo yung mabless sa gabing ito, kundi gayon din sa mga minamahal natin na makakapakinig ng salita ng Diyos sapagkat napakaganda po ng mensahe na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa na sumabay po sa panalangin ito sa pagsisimula natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Lord God, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa
Gabing ito, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na patuloy mo kaming ginagamit, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Pangunahan mo kami, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang live streaming na ito, Panginoon. Maging daluyan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Linisin mo ang aming puso't isip, Panginoon, ng sagay, Lord God, ay maging kaaya-aya kami, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, palagi, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. At nawa, Panginoon, sa iyong bahagi ng iyong salita, Lord God. Langsan mo ang kanyang bibig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, manahan sa aming sarili, Panginoon, pagkat naniniwala kami, Panginoon, na kami, Panginoon, walang anumang kagalingan sa aming sarili, Panginoon, kundi ang lahat, Panginoon, ay ni-honor namin, Panginoon, na ito'y nagmumula sa iyo, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, para sa mga mahal namin sa buhay. Kaibigan, Panginoon, na bagamat malayo, Panginoon, hindi kami magkakasama, Panginoon. Ginamit mo ang live stream na ito, Panginoon, upang makarating din sa kanila, Panginoon, ang magandang mensahe, ang magandang balita ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Anumang, Panginoon, ang dinaramdam ng bawat isa, Panginoon, problema, Panginoon, pasan-pasan, Lord God, ikaw, Panginoon, ang gumabay sa bawat isa, Lord. At ganyan din, Panginoon, sa mga taga-subaybay, Panginoon, panatilihin mo sila, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, tawagin mo sila, Lord. Hipuin mo ang kanilang puso't isipan, Panginoon, na patuloy lang, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, Lord God, at mabuksan pa ng aming puso't isipan, Panginoon, maunawaan namin ang iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming samot hiling sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At muli ay pinapasalamatan po natin yung bawat isa. Higit sa lahat, ang papuri po ay sa ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. At gayon din, mga kapatid, sa patuloy pong nakasubaybay sa live stream na ito, pang mga kapatid, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay nawa, wag po muna natin isipin yung mga kaibigan natin, mga problema natin, kundi ituon muna natin ang ating puso't isip sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat wala tayong magagawa. Ang tanging lamang magagawa natin ay ipanalangin ang lahat ng bagay na ito. Amen. Sa Panginoon, nagabayan tayo ng Panginoon. Gayon din ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, amen. Praise the Lord. So, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is, kikilalanin po natin ngayon yung tunay, sino ba talaga yung Diyos na dapat nating paglingkuran? Amen. Ano ba yung pangalan? Amen. Saan ba natin matamo yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan? Amen. Praise the Lord. Kasi mga kapatid, kung mapapansin po natin, maalala po natin, mga kapatid, na marami na po, amen, marami nang nagkalat, amen, marami nang nagbabahagi ng salita ng Diyos, amen, marami nang ipinapangaral, amen, na kung anong-anong pangalan ng Diyos, kung ano-anong Diyos, kung sino-sinong Diyos ang tinatawag ng bawat isa. Pero sa oras na to is lubos pa natin kikilalanin, amen, yung Diyos na dapat nating pinaglilingkuran, amen, yung Diyos na dapat nating pinapapurihan sa buhay natin, sa araw-araw, amen. Praise the Lord. Sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Isaiah chapter 40 verse 28, hindi baga hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Amen. Praise the Lord. Yun po, mga kapatid, di ba? Ito yung Diyos na ating pinaglilingkuran, na siya ang naglikha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Amen. Amen. Mga kapatid, kung meron po tayong Biblia sa ating bahay, sa ating tahanan, amen, pwede po tayong magbukas ng Biblia natin upang masubaybayan din po natin, masaksihan din mismo sa sarili natin na kung
kung ano, mapagtanto natin sa sarili natin, masiliksik pa natin yung salita ng Diyos. Amen? Upang mapatunayan pa natin sa pag-aaral na kung ano ba talaga yung katayuan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sapagkat sabi dito sa Genesis 2, Isaiah 40 verse 20, siya yung naglalang ng lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit. Sabi naman dito sa Isaiah chapter 44 verse 6 to 8, siya ang Alpha at Omega. Verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una, ako ang huli, at liban sa aking walang ibang Diyos. Amen, praise the Lord. Walang Diyos, amen, walang Diyos liban sa ating Diyos na naglalang ng lahat ng bagay dito sa lupa, maging sa langit man. Amen. 7, at sino nagaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang magandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipahayag nila. 8, kayo'y huwag magtakot o magsipangilabot man, hindi baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo'y aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakakakilalang iba. Amen, praise the Lord. Wala na pong ibang Diyos pa. Wala na pong ibang Diyos pa maliban sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang simula at wala nang iba pa. Siya ang una at siya rin ang wakas, ang darating sa panahon natin ngayon. Amen. Verse 8, kayo huwag magtakot o magsipangilabot man, hindi baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Isaiah 44 verse 24, ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos at niyang nag-anyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa. John 1:1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amen, praise the Lord mga kapatid. Diba? So, doon pala natin ngayon mapagtanto mga kapatid mismo sa salita ng Diyos na sinasabi dito na nang pasimulay siya ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amen? Yun po yung salita, sa pamamagitan ng salita ay nilikha yung lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Amen? So hindi pala totoo yung mga ipinapangaral ng ibang tagapangaral, di ba? Yung mga pumupunta, kumakatok sa bahay natin na ipinapangaral nila na yung kasama daw ng Diyos nung nilalang niya, yung langit at lupa at lahat ng bagay dito sa lupa is sino yung kasama ng Diyos? Mga anghel daw. Amen? Anghel daw yung kasama ng Diyos nung lalangin niya yung lahat ng bagay dito sa lupa. Pero malinaw po na sinasabi dito, nang pasimulay siya ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amen? Siya din pa, mga kapatid, yung tinutukoy doon sa John 1:14 na nagkatawang tao ang salita, yun yung Panginoong Hesukristo na inihula sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ipapanganak ang isang batang lalaki at tatawaging kamanghamangang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, amen, at magiging tagapagligtas natin. Amen, mga kapatid. So, hindi pala totoo na yung mga ipinapangaral ng ibang tagapangaral na kasama daw ng Diyos ang katuwang ng Diyos na likhain yung lahat ng bagay dito sa lupa ay ang anghel, kundi ang Diyos lamang na makapangyarihan at liban sa Kanya'y wala na. Amen? Wala nang ibang Diyos na naglalang. Amen? Sabi dito, Jeremiah chapter 10 verse 1 to 11, inyong dinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo, o sangbahayanan ni Israel. 2, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto
matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang bansa ay nangalupaypay sa mga yaon. Amen. Praise the Lord. Verse 3, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy, gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Amen. Praise the Lord. Yun po mga kapatid na pinag-iingat tayo ng Panginoon. Kung sasaliksikin po natin, hihimay-himayin po natin dito sa verse chapter 10. Amen. Verse 2 na sinasabi dito ng Panginoon na ganito, sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto sa lakad ng mga bansa at huwag kayong maglupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangalupaypay sa mga yaon. Amen. Sapagkat ano yung ginagawa ng mga tao ngayon sa mundo? Amen. Gumagawa sila ng sarili nilang Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang tagapagligtas. Amen. Pansinin po natin mga kapatid yung nangyayari ngayon dito sa mundo. Amen. Bagamat ang Panginoon, ginawa niya yung lahat ng bagay dito sa mundo ng mabuti, ngunit ang tao ay naghangad pa ng kung ano-ano, nag-isip pa ng kung ano-anong bagay at hindi na kontento. Amen. Marami silang Diyos tinatawag, marami silang sinasamba, marami silang niyuyukuran na Diyos. Amen. Na sinasabi nila na maililigtas sila nito. Amen. Maililigtas sila ng mga ribulto na sinasamba nila, mga kapatid. Ngunit sa isang banda, ano nangyayari sa kanila? Maging ang mga gawa, likha ng mga taong ribulto, amen, ang mga inukit-ukit nila, ay hindi naman nakapagligtas sa kanila. Hindi nakapagpagaling sa kanila. Amen. Hindi sila dinidinig ng mga ito. Amen. Sabi nga ng Panginoon sa verse 3 na sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Amen. Malinaw po mga kapatid, dito naman sa verse 4, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at mga pamukpok. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Sandali lang po mga kapatid sapagkat nagkaroon tayo ng technical problem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Tunay nga dakila ang Panginoon at walang anumang bagay mga kapatid na makahaglang sa gawain ng Diyos sa oras na ito. At patuloy lang po tayo mga kapatid sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, bagamat may konting abire lang po mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Wait lang mga kapatid sapagkat nagkaroon tayo ng technical problem. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon, Lord God, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Yun, praise the Lord, hallelujah. Sabi dito ng Panginoon, sa Jeremiah chapter 10, verse 5, sila'y gaya ng mga puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinikilangan lang
kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Dito pa lang po mga kapatid sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na malinaw po mga kapatid kung ano dito yung tinutukoy. Amen. Ano po ba yung mga pinapasan-pasan ng mga tao, mga pinaparangalan ng mga tao? Amen. Di ba ito yung mga inukit-ukitan ng tao na hinahalimbawa nila ito sa Diyos nating pinaglilingkuran. Amen mga kapatid. Isang kalapastanganan po ito sa ating Panginoon sapagkat sabi nga ng Panginoon siya walang katulad. Amen. Ni ang ihambing mo nga lang sa kung ano mang bagay dito sa lupa. Diba? Ni katitingman is walang-wala na doon. Amen. Verse 6, walang gaya mo o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. 7, sinong hindi matatakot sa iyo, hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo nawukol palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa, at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo. 8, kundi sila'y pawang tampalasan at hangal, turo ng mga Diyos-Diyosan niya o'y kahoy lamang. Amen. Kahoy po lamang, wala siyang magagawang mabuti, ni hindi natin dapat katakutan, ni hindi natin dapat, amen, luhud-luhuran, yuku-yukuran. Sabi nga dito sa salita ng Diyos, wala siyang magagawang anuman, wala siyang magagawang anumang masama sa iyo, ni mabuti man, hindi ka maililigtas ng bagay na iyon. Amen. Sapagkat hindi yun ang ninanais na pagsamba ng ating Panginoon. Amen. Dito sa verse 10, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. 11, ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Amen. Lilipulin ko. Amen. Tutupukin ng Diyos sa galit niya yung mga bagay na ito na ginawa ng mga tao na hinahalin tulad natin. Yung karangalan ng Diyos sa mga likha lamang, sa mga inukit-ukitan lamang ng mga tao dito sa mundo. Amen. Ganun po mga kapatid, kamakalikhain yung pag-iisip ng mga tao. Isipin niyo mga kapatid na tinutukoy na dito sa Jeremiah chapter 10 verse 1 to 7, 1 to 20 na dito mga kapatid binigay ng halimbawa na huwag natin sambahin man, yukod-yukuran man, papurihan man yung mga likha lamang ng hubog ng mga kamay ng tao, sapagkat ang mga bagay nito ay walang magagawang mabuti at hindi tayo maliligtas. Hindi mo maitutulad yung karangalan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang katulad. Amen. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Siya ang simula at ang darating. Amen. Sabi sa 9, O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Amen. Hallelujah. Halimbawa ng kalapastanganan ng tao, doon po mga kapatid, mababasa natin sa Exodus chapter 32 verse 1 to 2, na dito po mga kapatid na nung panahon po ni Moses, mga kapatid, is dito po kung saan po yung ang Diyos po, ang Panginoon is nagpakita. Amen. Hindi po siya nagpakita sa lahat ng tao, kundi sa pamamagitan ng liwanag lamang. Amen. Nagpakita po siya kay Moses sa bundok ng Sinai. Yun po mga kapatid, dito po natin mga kapatid bigyan ng realization mga kapatid. Pag-aaral mga kapatid na doon pa lang mga kapatid sa ipinakita ni Moises kung saan mga kapatid doon sa bundok ng Sinai, diba, tinawag si Moses ng Panginoon at doon ibinigay ng Panginoon yung tipan kay Moses, yung 10 utos. Ngunit anong ginawa ng mga tao, sapagkat si Moises lamang ang tanging nakaakyat sa bundok ng Sinai at nakakita sa Diyos sa pamamagitan ng liwanag, at siya yung binigyan ng pahintulot ng Panginoon na magbahagi ng
utos na yun sa mga tao, sa mga Israelita. Ngunit anong ginawang kalapastanganan ng mga tao nung panahon ni Moises? Amen? Habang nag-aantay sila doon sa baba ng bundok ng Sinai, dahil sa kawalan ng tiwala, amen, sa kawalan ng tiwala ng mga tao at hindi at walang pagtitiis, anong ginawa? Nagkatha po sila ng hindi nararapat sa Diyos. Amen? Inakala nila na naging walang kabuluhan ang ginawa ni Moises na pagsamba sa Diyos. Amen? Kung kahit ang ginawa ng mga tao, ang ginawa ng mga Israelita kasama ni Aaron, mga kapatid, na lumikha po sila ng sarili nilang Diyos, na pinagsama-sama nila ang lahat ng ginto, okay? Kasama na dun yung mga hikaw, lahat po ng ginto, upang makabuo sila ng isang Diyos na kanilang sasambahin. Nung panahon na yon, pinagsama-sama po nila yung lahat ng ginto na yun at gumawa sila ng sarili nilang Diyos upang sambahin. So dun palang mga kapatid, malinaw na mga kapatid na isang pagkakasala na yun sa sangkatauhan, na isang halimbawa na yun na ipinakita sa atin ng Panginoon, na dahil sa kulang sa tiwala, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ganito ang ginagawa ng mga tao. Naglilikha sila ng sarili nilang Diyos. Amen? Nagkakatha sila ng sarili nilang katha. Amen. So, doon po mga kapatid, nagalit yung Panginoon. Gayon din mga kapatid kay Aaron. Nagalit po, galit na galit yung Panginoon sa ginawa ng mga sa mga ginawa ng mga Israelita na gumawa sila ng rebulto. Yun po mga kapatid yung goyang ginto, na kung saan sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga binuo nilang ginto is nakabuot sila ng ang Diyos-Diyosan nila, at yun po yung sinamba nila. Ngayon, nagulat si Moises nung pagkababa niya, dahil sa pagkababa niya, nasaksihan niya yung mga nag-aawitan, nagsasayawan sa baba ng bundok. Nagalak yung si Moises, ngunit pagdating niya sa baba, labis ang pagkagalit niya at pagkadismaya niya sa lahat ng naroon, na sinamba nila yung ginto. Amen? Na sinamba nila yung ginto, na naglikha sila ng mga Diyos-Diyosan nila, mga kapatid. Nagalit doon si Moises, kung kaya't yung 10 utos na yun, amen? Kung babasahin po natin sa Exodus chapter 32 na binalibag ni Moises doon yung 10 utos sa galit niya doon. Amen? Kung si Moises nga nagalit, di ba, labis yung pagkagalit niya sa nasaksihan niya na yun. Amen? Ano pa kaya yung Panginoon ng mga oras na yun? Grabe mga kapatid, yung galit ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos na tupukin yung mga tao na yun na nagtaksil sa Kanya. Nais ng Diyos na patayin, puksain yung mga tao na yun na sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa nila. Ngunit naawa pa rin yung Diyos dahil sa panalangin ng Moises at pagluhod ni Moises sa Panginoon. Amen, sa kataas-taasang Diyos, nahabag pa rin yung Diyos sa kanila. Pero pero sa panahon ni Moises, marami po yung hindi nakaligtas sa puot ng Diyos. Amen. At pinaslang po sila, binigyan ng pahintulot ng Diyos na paslangin po sa inyong mga taong nagtaksil na yun. Amen. So yun po mga kapatid, na isang halimbawa na po yun sa atin. Amen. Bagamat marami po tayong napapakinggan, amen, di ba? Marami sa atin na nagbabahagi ng salita ng Diyos na halos lahat naman talaga is tinutuligsa tayo, mga kapatid. Tinutuligsa tayo tuwing magbabahagi tayo sa kanila ng salita ng Diyos, na dapat ganito yung pagsamba na gagawin natin dahil ito yung nais ng Diyos ayon sa aklat ng Biblia. Pero hindi po natin maiwasan na tuligsain din tayo ng ilan. Amen, sapagkat hindi na po yan bago sa atin, dahil nung unang panahon man is ganun na rin yung ginawa ng mga tao. Amen, sinasabi nila na respeto na naman daw sa paniniwala ng bawat tao. Amen. Mga kapatid, nandun na po tayo na nire-respeto natin yung mga bagay na ginagawa nila. Ngunit alalahanin po natin, mga kapatid, na tuwing makakarinig tayo ng salita ng Diyos, na tuwing makakarinig tayo ng mga pahayag na mula sa salita ng Diyos, amen, isang bagay po yun, mga kapatid, na dapat pa nating ipagpasalamat. Dahil sabi nga ng Panginoon sa aklat ng John
32 na malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Gayon po mga kapatid, di ba gano'n naman po mga kapatid ang katotohanan, kumbaga sa atin, pag hindi natin matanggap yung katotohanan, masakit. Amen? Nakakaapak ng pagkatao ng pananampalataya ng bawat isa dahil salat tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, yun po mga kapatid na isang halimbawa na dito si Moises. Okay, Bible facts po muna tayo mga kapatid. Dito po sa history ng Bible, sino po nga po pala dito si Aaron? Amen. Kung matatandaan po natin, si Aaron po is nakilala bilang, okay, nakilala siya dahil sa kanyang papel sa lumang tipan. Isa po siyang saserdote sa lumang tipan na itinalaga ng Panginoon. Isa po siya sa lahi ng mga Levita. Siya po yung naging kauna-unahang saserdote sa panahon ng lumang tipan. Yun po si Aaron, mga kapatid. Nakilala po natin siya dahil sa ginampanan niyang papel sa pagpapalaya sa mga Israelita. Kasama po doon si Moises. Amen. Praise the Lord. Siya rin po mga kapatid yung nakakatandang kapatid ni Moises. Amen. 3 taong gulang po yung tanda niya kay Moises. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa oras na to at sa mga napakinggan natin. Yun po mga kapatid na alalahanin po natin mga kapatid na kung sa lumang tipan mga kapatid is pinag-aralan natin doon mga kapatid na naging halimbawa si Moises. Amen. Sa mga bagay na ito, na kung nung unang panahon is yung mga tao is gumawa din, lumikha din ng sarili nilang Diyos upang sambahin. Anong ginawa sa kanila? Dahil sa puot ng Diyos ay tinupok sila, pinuksa sila at hindi sila pinagtagumpay. Amen? God the Creator. Siya po yung Panginoon, makapangyarihan, kataas-taasang Diyos, tagapaglikha. Amen? Nakilala po natin siya doon sa lumang tipan. Amen? Dito sa Exodus chapter 3 verse 14 to 16, at sinabi ng Diyos kay Moses, akong yaon, ako nga, ang kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Amen? 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga lahi. 16, yumaon ka at lipunin mo ang mga matanda sa Israel. Sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jacob ay napakita sa kanya na nagsasabi, tunay kayo aking ginalaw, aking nakita ginawa sa inyo sa Ehipto. Amen, mga kapatid. Ito po yung Diyos na ating sinasamba. Ito po yung Diyos na ating pinapapurihan. Amen, mga kapatid. Siya po yung kataas-taasang Diyos na nagdalang ng lahat ng bagay dito sa lupa. Gayon din mga kapatid sa langit. Siya po yung Diyos na nagpakilala siya dito sa lumang tipan na akong si ako nga. Amen. Ngunit patuloy po natin pag-aaralan mga kapatid yung salita ng Diyos upang mas lalo pa nating maunawaan yung kanyang pahayag dito naman sa Exodus chapter 1 verse 4, chapter 20 verse 1 to 4, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Amen. 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang yaong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So yun po mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Walang ibang Diyos na nagpakilala sa atin, amen, walang ibang Diyos na tinutukoy sa Biblia na dapat nating sambahin at papurihan. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bayan ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man. So, ganun po mga kapatid, malinaw na malinaw mga kapatid na
Wag po pinagbabawal po sa ating mga kapatid ni gumawa man tayo pang mga kapatid ng mga larawan sapagkat ang Diyos ay hindi, amen, hindi siya nag-iwan ng anumang larawan niya sa atin, amen, hindi siya nag-iwan ng kung anumang larawan upang ating sambahin sapagkat ang Diyos ay walang katulad at hindi natin siya maihahalin tulad sa anumang bagay na likha lamang ng tao na inukit-ukitan. Amen. Gamit ang punong kahoy. Okay. Sabi dito sa Exodus chapter 3 verse 14, at sinabi ng Diyos kay Moses, Amen. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ako sa inyo ni ako nga, ang Diyos din ay nagpakilala bilang ako'y si ako nga. Amen. Wala pong ibang pangalan mga kapatid. Walang ala, walang kung anuman na ibinigay yung Panginoon sa atin na dapat nating sambahin, kundi tanging sa ating Diyos lamang, sa ating Ama. Amen. Ito po mga kapatid sa Old Testament na ang Diyos ay nagpahayag, ang Diyos ay nagpakilala bilang Ama. Kataas-taasang Diyos, Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob na atin naman ngayon ay sinasamba at pinapapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi naman dito sa Acts chapter 17 verse 24 to 29, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Hindi po tumatahan yung Diyos na ating sinasamba sa anumang bagay. Amen. Hindi po natin maihalin tulad yung Diyos. Malinaw po mga kapatid. Yung sinasabi dito sa Acts chapter 17 verse 29 na sabi dito, yamang tayo'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Amen. Hindi po natin mahalin tulad yun mga kapatid. Never po natin ihalin tulad yung Diyos. Amen. Sapagkat sabi nga ng Panginoon na hindi siya tumatahan sa likha ng sa likha lamang ng kamay ng tao. Hindi siya tumatahan sa templo na ginawa lamang ng tao. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay ang Diyos natin ay walang katulad. Amen. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at hindi natin mahalin tulad sa anumang bagay. Doon po mga kapatid, malinaw po na sinasabi ng Panginoon na yamang tayo'y nasa Diyos ay huwag nating ihalin tulad ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Sa mga likha ng kamay lamang ng tao. Amen. Sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 18 to 20, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos o anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? 19, ang larawang inanyuan na binubuo ng mangbubo at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng mga pilak na kwintas 20, siyang napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok, siya'y humahanap ng saganang kanya na isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makakilos. So malinaw po mga kapatid, yung tinutukoy dito is yung mga rebulto. Hindi po natin makakaila yun mga kapatid. Bagamat sinasabi ng ilan na hindi daw nila sinasamba yung rebulto, kundi isang pag-alala lamang nila yun upang sa tuwing makikita nila yung bagay na yun is malala nila na may Diyos pala. Amen. Pero hindi po yun mga kapatid yung ninanais ng Diyos sa atin na pagsamba. Hindi po yun mga kapatid yung ninanais ng Diyos sa atin na dapat natin gagawin sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen. Sabi dun sa John 23 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya siya ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo. Amen. Hindi tumatahan sa anumang likhang kamay ng tao. Malinaw po mga kapatid ang tinutukoy dun sa Acts chapter 17 to 29. Mga kapatid. Amen. Sabi dito, amen. Ito po mga kapatid sa John
John chapter 4, 23 verse 24. Take note po mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu at siya ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sabi naman dito sa John chapter 1 verse 10 to 12, siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila'y karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaninong pangalan to mga kapatid tayo dapat sumampalataya? Kaninong pangalan lang po tayo mga kapatid dapat sumamba? Amen? Kaninong pangalan lamang mga kapatid tayo mayroong kaligtasan kundi sa pangalan po lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito sa 1 John chapter 1 verse 10 to 12 na siya'y naparito sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. So yun po mga kapatid, yun yung nangyari sa ating Panginoon na bagamat alam natin na siya yung Diyos na hinula ni Isaias, ni Propeta Isaias sa Isaiah chapter 9 verse 6 na siya yung ibibigay ng Diyos. Amen, siya yung kikilalaning Diyos, kataas-taasang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan at magliligtas sa atin, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay nabulag ng mga bagay dito sa mundo at ang lahat ng mga tao nung unang panahon, maging sa panahon man natin yun ay naglikha. Gumagawa pa rin ng sariling katha sa puso't isip, gumagawa pa rin dahil sa kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami ngayon mga kapatid ang nihiwalay. Marami ngayon ang naliligaw. Amen. Sa maraming katuruan. Sapagkat tayo po ay kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga mga kapatid sa Revelation chapter 1 to 3 na mapalad po yung taong bumabasa, nakikinig at tumutupad. So hindi lang po tayo dapat mga kapatid maging tagapakinig, kundi maging tagatupad din tayo. Higit sa lahat sa mga oras at is maging tagasaliksik tayo. Maging tagabasa rin tayo sa lahat ng bagay natin napapakinggan. Huwag po natin balawalain yung pagkakataon na to na napakinggan natin yung katotohanan, napakinggan natin yung pahayag ng Panginoon. Amen? Maging instrumento po tayo, magpagamit po tayo sa Panginoon sa oras na ito mga kapatid na gayon din na hindi lang po tayo yung makarinig ng pahayag na ito ng Panginoon. Maging gayon din mga kapatid sa mga mahal natin sa buhay na patuloy pa rin sa mga bagay na ginagawa nila. Pagsamba nila sa ribulto, pagyukod-yukod nila. Malinaw naman po mga kapatid yung itinuturo doon sa Exodus chapter 20 verse 1 to 5 na ni ang yukuran mo man lang. Amen? Pagyuko mo man lang sa larawang inanyuan nilikha ng tao ay karumal-dumal na sa harapan ng Diyos. Tapos sasabihin mo, respeto sa pananampalataya. Amen, nandun na po tayo mga kapatid na nire-respeto natin yung relihiyon ng bawat isa. Ngunit hindi natin makakaila sa bawat isa ang pagnanais na makarinig din po kayo ng salita ng Diyos. Nasa sa inyo na po yun mga kapatid, kung tatanggapin nyo yung pahayag na to o hindi. Amen? Sapagkat yung ginagawa din po ninyo na lumilikha kayo ng larawan na inanyuan, inukit-ukitan, isa rin po pag-insulto sa Diyos. Amen? Pag-insulto din po sa Diyos na aming sinasamba, sa aming pinapapurihan. Pero dahil nga sa pag-ibig ng bawat isa, patuloy po tayo. Patuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Patuloy po tayo nagpapagamit sa Diyos. Na ang bawat isa ay makapakinig din ng salita ng Diyos at ang bawat isa ay makapag-aral din, makapagsaliksik din ng salita ng Diyos at maunawaan natin kung ano ba mga kapatid, kung papaanong pagsamba yung ninanais ng Diyos sa bawat isa. Amen? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 Corinthians chapter 8 verse 3 to 5, datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. For tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan
sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisang Diyos. Amen. Praise the Lord. Wala pong ibang Diyos. Siya po yung Diyos na ibinigay sa atin. Siya po yung Diyos, amen, na nagpakilala sa atin, siya po yung Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpahayag ang Diyos. At nakilala natin ang Diyos, amen, sa katayuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, nakakalungkot mga kapatid na nandun pa rin, amen, na maraming hindi nakakilala sa Panginoon maging sa panahon na ito. Amen. Tuloy po natin mga kapatid dito sa verse 5, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos, at maraming mga Panginoon, 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, sa isa lamang Panginoon si Hesukristo, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. So yun po mga kapatid, kung babalikan natin kanina doon sa John 1:1 to John 1:14, na nang pasimula, okay, nang pasimula ang berbo ay Diyos at ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at siya ang Diyos na nagkatawang tao at tayo'y nasa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Siya po yung Diyos na tinutukoy din doon sa 1 John 5 verse 19 to 20. Amen. Bagamat alam natin na ang lahat ng sanlibutan ay nakahilig sa masama, amen, ngunit ang mga tunay na nasa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasamaan. Amen. Tayo po ay nasa tunay na Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa Kanya po lamang mga kapatid ang kaligtasan, sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. So, yun po mga kapatid na malinaw, sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng bagay ay maitakwil mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi po mga kapatid, basihan ng pananampalataya na kung may rosaryo ka, okay, na may hawak-hawak ka ng rosaryo, kaya mong makapagtakwil ng masamang espiritu. Wala po yung kapangyarihan dun sa rosaryo mga kapatid, kundi yung kapangyarihan ay nasa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pananampalataya ng bawat isa. Dun po mga kapatid, masubok natin sa pananampalataya natin makapagpalayas tayo ng masamang espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman dito sa Colossus chapter 1 verse 12 to 14, na nagpapasalamat sa Ama verse 12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. 13, na siyang nagsalita sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, na naglipat sa atin ng kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Kung maalala po natin doon sa John 3:16 na siya po mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabugo mga kapatid, ay doon po tayo naligtas. Amen. Doon po natanggap natin ang kapatawaran. Ngunit ang tao po mga kapatid, nung ang Panginoong Hesukristo ay binigay niyang kanyang sarili, ay hindi po nagpatuloy sa pagiging matuwid ang bawat isa, kundi ang mga tao mga kapatid ay nalinlang pa rin, nagpatuloy pa rin sa mga gawang masama, sumamba pa rin sa mga ribulto, sumamba pa rin, lumikha pa rin ng mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Amen. Upang sambahin. Amen. Sapagkat ang kaligtasan natin at ang ninais na pagsamba ng Panginoon, sabi nga dun sa John chapter 4 verse 23 to 24, na ito ang nais ng Diyos sa atin, na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Revelation chapter 1 verse 17 to 18, at nang siya'y aking makita,
ay nasubsob akong wari patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako yung una at ang huli. 18, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito'y ako'y nabubuhay magpakailanman, na sa akin ang mga susi ng kamatayan ng Hades, ang Panginoong Hesukristo po lamang, mga kapatid. Sa Panginoong Hesukristo, siya ang una at siya rin ang wakas, siya ang darating, mga kapatid, upang magligtas sa lahat ng mga taong nanatili at naging tapat sa ating Panginoon. Amen? Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu 19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. 20, na nang unang panahon ay suwail na ang mga pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili nung araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong nasa loob nito ay kakaunti sa makatuwid, bagay 8 kaluluwa na nagkaligtas sa pamamagitan ng tubig. So yun po, mga kapatid, na nung unang panahon din po, mga kapatid, na yung mga tao, mga kapatid, na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, na yung mga tao din, mga kapatid, na sumunod sa kasarili nilang katais, pinarusahan ng Diyos. Amen, tinupok ng Diyos. Amen, at ikinulong doon sa kailaliman ng lupa. At doon po, mga kapatid, ay binalikan sila ng Panginoong Hesukristo. At doon po, mga kapatid, sinumbatan sila ng Panginoong Hesukristo dahil sa mga bagay na ginagawa nila. So yun po, mga kapatid, yung na dapat nating iwasan, mga kapatid, na yung mga bagay dito na nababasa natin sa aklat ng sa banal na kasulatan, na ito po yung pahayag ng Panginoon. Paalala po to sa bawat isa na kung ito naranasan na ng mga nauna sa atin, ay huwag na nating danasin pa. Na kung itong mga kapatid na ipinahayag na ng Panginoon sa mga nauna sa atin is maging magandang halimbawa na sa atin, na huwag na nating balikan yung pagkakamali ng mga nagdaan, na yung mga naging pagkakamali ng ating mga ninuno, na gumawa pa sila ng sarili nilang Diyos, gumawa pa sila ng sarili nilang rebulto upang sambahin, sapagkat sapat ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya ang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi mo na kailangan pang lumikha pa ng sarili mong Diyos, hindi mo na kailangan pang lumikha pa ng anumang bagay upang sambahin, sapagkat sapat na ang ating Panginoong Hesukristo. Sapat na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay yun lamang, doon lamang natin matagpuan ang kaligtasan, mga kapatid. Amen? Jesus is our Savior and Redeemer. Amen? Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 13 to 16, dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng pangunawa, tayo ng Kanyang Espiritu. 14, at nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas sa sanlibutan. Amen. Yun po, mga kapatid, yung Panginoong Hesukristo, yung sinugo ng Ama, siya po, kung yung Diyos Ama ay nagpahayag bilang Ama sa lumang tipan, dito naman po ngayon, mga kapatid, sa New Testament o sa bagong tipan, nagpahayag po ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi po, mga kapatid, na sabihin natin na may Trinity. Amen, wala pong Trinity sa Biblia. Halongkatin mo man yung banal na kasulatan, wala pong Trinity, kundi meron po lamang iisang Diyos. At yun yung Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay, lahat ng lalang dito sa lupa at sa langit ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi doon sa John 10:30 na ang Ama at ako, amen, at ang Ama at ang Panginoong Hesukristo ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Yun po, mga kapatid. So wala pong Trinity, mga kapatid, sapagkat meron lamang iisang Diyos, iisang pananampalataya at iisang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At doon lamang po, mga kapatid, ang kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Sabi dito sa 15, ang sino man nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos,
ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang sino man nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, siya ay sa Diyos. 16, at ating nakilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. So ganun po mga kapatid, kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na bagamat tayo'y may makasalanan, bagamat tayo'y puno ng pagkukuro-kuro sa puso at isip natin, amen, nandun po napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos na basta lamang, amen, mapahamak, kundi maraming ginagamit yung Panginoon upang tayo din mga kapatid ay makapakinig ng salita ng Diyos. Maraming ginagamit yung Panginoon upang mapahayag sa bawat isa ang salita ng Diyos, kung papaanong pagsamba ang ninanais ng Diyos sa bawat isa. Amen. Sabi nga dito sa John 10:30 na ako at ang Ama ay iisa. Acts chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan, sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Ingatan po natin mga kapatid, lalo na mga kapatid sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Amen. Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, sapagkat malaki po mga kapatid yung pananagutan natin sa Panginoon. Malaki po yung pananagutan natin sa Panginoon, sa mga bagay na pinapahayag natin, sa mga bagay na tinuturo natin sa Diyos, sa mga tao, sapagkat ang pinapangaral natin is maaring makapagligtas sa tao, maaari ding makapagpahamak sa tao. Amen. Kaya yun po mga kapatid, na hindi natin ipinagbabawal sa bawat isa na magbuklat tayo ng Biblia. Sapagkat dito po mga kapatid is masaliksik natin kung ano ba talaga yung ninanais ng Diyos sa bawat isa. Amen. Sabi na sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Yun po mga kapatid yung Panginoong Jesucristo na tinutukoy dito. Siya po yung tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sabi naman dito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1 to 5, ipinagbilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Tuwing pangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapakahinuod at pagtuturo. So yun po mga kapatid, kaya pinapangaral natin yung salita ng Diyos, ipinapahayag natin ang salita ng katotohanan. Amen. Marami mang tumutulig sa ating mga kapatid, patuloy lang tayo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil yun yung sabi ng Panginoon, kapuputan ka. Sabi nga sa Marcos 13:13, kapuputan ka dahil sa aking pangalan, dahil sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, dahil sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos ng katotohanan, nandun nakakaputan ka ng mga tao, sapagkat marami ang tutuligsa sa katotohanan. Marami ang maaapakan ng kanya-kanya nilang paniniwala. Sapagkat ito yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Bagamat marami tayong marami tayong makabangga sa bagay na to, patuloy lang tayo sapagkat ito yung nais ng Diyos na may pangaral natin ang daan ng kaligtasan. Tatandaan po mga kapatid natin na sa pinag-aralan din natin kanina na wala sa mga ribulto, wala sa mga inukit-ukitan ang Diyos.
Hindi doon ang Diyos nananahan sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Huwag nating yukod-yukuran, sambahin, papurihan yung bagay na yun. Pansinin niyo mga kapatid, tuwing may sunog, amen? Tuwing may sakuna, tuwing may bagyo, anong ginagawa ng tao? Akay-akay nila yung rebulto. Pasan-pasan nila sa likod nila na dapat sana yun yung magliligtas sa kanila sapagkat tinuturing nilang Diyos yun. Pero sila pa nagligtas sa rebulto nila na huwag mapahamak yaon. Amen? Namatay na yung kasama mo, nasunog na yung kasama mo, na nasugatan na yung kasama mo dahil sa sakuna, pero ikaw, ingat na ingat ka pa rin sa rebulto. Pero mga kapatid, yun ba yung nais ng Diyos sa bawat isa? Yun ba yung nais ng Diyos na gagawin mo? Sapagkat sabi nga ng Diyos sa John chapter 4 verse 23 na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi ka magbase doon, hindi ka mag-relay sa bagay na yun, sapagkat ang Diyos, ang tunay na Diyos ay walang hanggan ang kapangyarihan. Ang tunay na Diyos ay siya ang nagligtas, siya ang naglilingkod sa mga tao, hindi siya yung akay-akayin natin para iligtas, kundi ang Diyos ang magliligtas sa atin sapagkat siya ang Diyos na buhay, siya ang makapangyarihang Diyos na siya lamang ang makapagligtas sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga at pagpatuloy po natin mga kapatid na ipangaral. Sabi dito na ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po mga kapatid, yung pinapangaral natin ngayon. Sa lahat po ng mga nakasubaybay sa Apostolic Servant, sa Apostolic Ministry, sa YouTube ng Apostolic, sa TikTok ng Apostolic, doon po mga kapatid, pinapangaral po natin yung kaligtasan sa pangalan lamang nating Panginoong Jesucristo. Amen? Wala po sa mga rebulto na yan. Wala po sa mga kung ano-ano pa mong mga Diyos na pinapangaral sapagkat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang luluhod ang lahat ng bagay dito sa langit maging doon sa lupa man. Amen? Sabi dito, Acts chapter 2, verse 38 na, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So yun po mga kapatid, na sa mga oras na ito mga kapatid na sa lahat po ng taga-subaybay ng Apostolic Servant na yun po yung pahayag ng Panginoon na pagsisihan natin, talikuran natin mga kapatid yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. Nandito na mga kapatid, nakikita na po natin yung mga palatandaan ng Diyos, yung puot ng Diyos sa bawat isa. Marami na tayong nakikitang tanda. Amen? Ngunit ang nais ng Diyos sa bawat isa na tayo ay magsisi, bumalik loob sa Diyos. Amen? Nasaksihan na po natin mga kapatid, doon pa lang sa lumang tipan, yung mga kalapastanganan ng mga tao sa ating Panginoon, sa ating Diyos na pinapapupurihan. Amen, maraming kalapastanganan yung ginawa ng mga tao na pagsamba nila, na maling pagsamba nila na hanggang sa panahon natin ngayon is ginagawa pa rin ng maraming tao. Kaya yun po mga kapatid na pinapangaral natin ngayon, ito po sa Apostolic Servant. Bakit po tinawag na Apostolic Servant? Sapagkat ang pinapangaral po natin dito ay ang tinanggap natin sa mga apostol na kung saan yung mga apostol naman ay kung ano yung ipinangaral nila is yun yung aral na natanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo. Na ating naman patuloy na ipinamamahagi, ibinabalik-balita sa lahat ng mga tao na upang ang lahat ng tao upang tayo ay bumalik sa loob sa Diyos. Pagsisihan na natin yung mga kasalanan natin at huwag na tayong magkatapa ng kung ano-ano. Amen. Huwag tayong gumawa ng anumang Diyos sa sarili natin upang sambahin sapagkat meron tayong iisa lamang na Diyos. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kataas-taasang Diyos na dapat po natin sasambahin at walang Diyos maliban sa Kanya. Sapagkat siya ang Diyos, siya ang Alpha at ang Omega, siya ang huli, una at ang wakas, siya ang darating. Siya ang maghatol sa ating mga kapatid. Ang hatol ng Diyos ay ayon din sa mga bagay na
ginawa natin. Kaya wala po tayong maisumbat sa Panginoon pagdating ng araw. Amen. Wala po tayong mga kapatid isumbat sapagkat lahat ng paghatol ng Diyos ay ayon sa mga bagay na ginawa natin. So ito po mga kapatid, nakikita na po natin sa mundo natin ngayon na kung saan pinahintulot na ng Panginoon na maranasan natin ngayon, maging sa Israel, sa iba't ibang panig ng mundo na marami na tayong nararanasang sakuna, natural disaster mga kapatid, na yung iba is likha na lang din ng mga tao. Diba, kagagawan ng tao na ito mga kapatid na pagsisihan natin mga kapatid sapagkat yun lamang yung nais ng Diyos sa atin na magsisi tayo, tumalikod, manumbalik sa Diyos. Papurihan natin yung Diyos yung sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kahit saan ka man naroroonan, kahit anuman, saang dako ka man ngayon, narinig tayo ng Panginoon. At kailanman hindi nananahan ng Panginoon sa mga likha lamang ng likhang kamay ng mga tao. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan na sumaybaybay at nag-share sa live stream nito mga kapatid. At kung may tanong po kayo mga kapatid, may nais po kayo mga kapatid linawan sa pag-aaral natin ngayon is free po tayo mga kapatid na mag-comment mga kapatid para sa pag-aaral pa natin, sa pagbibigay linaw pa natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat alam niyo mga kapatid, hindi lamang sapat na nagbasa tayo ngayon, nag-aral tayo ngayon. Kailangan mga kapatid na saliksikin natin. Hingi tayo palagi ng guidance sa Panginoon. Hingi tayo palagi ng karunungan sa Panginoon. Sa mga bagay na ito, higit lalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hingi tayo palagi ng karunungan sa Diyos na maunawaan natin yung salita niya. Sapagkat hindi po ito basta-basta, hindi po ito basta isang libro lamang na babasahin mo. Amen? Na pag binasa mo kung ano yung nabasa mo, yun na agad yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay malawak. Hindi agad-agad matatarok ng kung sino mang tao, lalo na sa taong walang pananampalataya sa Diyos. So yun po mga kapatid, sa bawat isa, pinapasalamatan ko mga kapatid ng bawat isa na patuloy na sumabaybay sa live stream nito. Patuloy po tayo magpagamit mga kapatid, i-share po natin yung live stream nito mga kapatid. Nang sa gayon mga kapatid, yung mga mahal din natin sa buhay ay makapakinig din ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat at gayon din sa lahat. Muli ay inaanyayahan po namin ng bawat isa na sa mga susunod pa po na pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay subaybayan po natin na ito sa Apostolic Servant na every Wednesday 3 p.m. po at Friday naman 7 p.m. Praise the Lord. Maraming salamat ating Panginoong Jesucristo at gayon din pinapasalamatan po namin mga kapatid sa Diyos po ang lahat ng papuri. Diyos na po ang bahalang magbalik ng lahat ng mga bagay na inyong nagawa sa gawain ng Panginoon. Sa lahat po ng mga nag-provide para sa simbahan, sa One Way Jesus Church, sa itinatayong bagong sambahan, bahay dalanginan sa San Miguel, Bulacan, na kung saan doon po natin dinadaos yung gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po tayong mga kapatid doon, mga kaibigan. Marami po tayong mga kaluluha pa doon na dapat akayin mga kapatid. So, purihin ng Panginoon. Bahala na po yung Panginoon na magbalik nito sa inyo sa lahat po ng i-provide nyo. Amen? Nahingi po kayo ng Panginoon na makapag-provide ng maliit man yan o malaking bagay, pagdating sa gawain ng Panginoon. Highly appreciated na po yan. Lubos po natin na pinagpapasalamat sa Panginoon na hinipo po kayo at naunawaan nyo po kung ano yung kahulugan ng pagbibigay, na ang pagbibigay po is hindi lang upang papurihan tayo ng tao, kundi ito'y para sa Diyos,
Amen. At lahat ng papuri ay ginagawa natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng bagay na gagawin natin is para sa Panginoong Jesucristo. Purihin yung Panginoon at patuloy po tayong sumubaybay at muli sa linggo din po mga kapatid. Inaanyayahan po namin yung bawat isa mga kapatid na sumubaybay pa. Sa pag-aaral pa natin ng salita ng Diyos ay nawa maging sa ibang panig din ng bansa is makarating yung salita ng Diyos. At patuloy lang po tayo sa panalangin mga kapatid na bagamat yung iba sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, hirap na hirap pa tayong akayin sa katotohanan, pero marunong yung Diyos. Amen. Marunong yung Diyos at hindi niya hayaan na mawalang bahala yung kanyang salita at hipuin din. Yun po yung palagi natin ipanalangin na hipuin yung bawat isa na ipahayag sa kanila at matanggap nila yung katotohanan na ninanais ng Diyos na ipahayag sa atin. Amen. Praise the Lord. At muli, inanyayahan ko po yung bawat isa na manalangin po tayo sa Panginoon para sa ating pagtatapos. Purihin ang Panginoon. Lord God, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Lord. Patuloy ka namin papurihan. Pasasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon. Sa bawat pahayag, Panginoon, na nagbubula sa iyo, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang bawat isa, Lord, sa live synod, Panginoon. Maging daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo na paggamit sa amin, Panginoon. Pagpapalago ng iyong iglesia, Panginoon, gawain, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ang bahala, Panginoon, magbalik nito sa mga tao, Panginoon. Tumulong, Lord. Patuloy mo kami patatagin, Panginoon, pag-initin, Panginoon, sa aming mga pagpananampalataya, Panginoon. At wag mo po kami, Panginoon, ipahintulot, Panginoon, sa anumang pakso, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. At anuman, Panginoon, ang pagtuligsa, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy na ikaw ang kumilos, Panginoon, mag-ingat ito, Lord God, sa bawat isa. Patuloy din namin, Panginoon, pinapapurihan ka, Panginoon, sa dahon nito, Lord God, at sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sa aming mga kamag-anak na sa malayo, Panginoon, na hindi pa, Panginoon, nakakilala sa inyong lubos ng Panginoon. Ipuin mo ang kanilang puso't isipan, Panginoon. Iparating mo ka sa kanila, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, na madama din nila, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Lord God, pinapasalamatan ka namin sa oras nito, Panginoon, at sa mahal naming Pastor, Panginoon. Pastor Fred, Panginoon, Pastor Mark, at sa kanyang sambahayanan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Dinideclare po namin, Panginoon, ang tagumpay, Lord God, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala namin na tama, Panginoon, sa buong araw, sa buong isang linggo, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan at ibinabalik naman ito, Panginoon, sa iyong tahanan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagkilos sa bawat isa pang nagpaggamit. Nawa, Panginoon, mapalagong ito, Panginoon. Gamitin mo ang gawain ito, Panginoon, na makarating pa ito, Panginoon, sa kasamang dako, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa amin, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tinatakol po namin ang lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon. We declare the victory in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon. At yun din, isang patutuo ko rin sa oras na ito na talagang tunay nga na napakapangyarihan ng Panginoon sapagkat pinagaling niya po yung sakit ko sa oras na ito na bagamat ngumingiwi yung yung bibig ko kakasalita kasi nga mga kapatid may paso po ako tsaka yun, medyo namamaos po ako. Pero purihin yung Panginoon kasi sa oras na to is pinagaling niya ako, pinagaling niya tayo. We declare the victory in Jesus' name. Hallelujah! Maraming salamat sa ating Panginoon sa oras na ito at muli sa lahat po ng sumubaybay at sumuporta sa gawain ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.